unang panahon, sa rehiyon ng Visayas, matatagpuan ng mga tao na uumapon ng marka ng katapangan sa kanilang katawan. At ang pinakamagiting na mandirigma ang siyang magkakamit ng pinakamaraming ukit sa katawan bilang simbolismo ng kanyang kagiting at walang takot. Tinawag sila ng mga Kastila bilang Pintados. Sabay kayo ha.
batiin natin ang mga kapatid natin, alright? 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! April 26, Masantos ya Kabuasan para sa mga kapatid ho natin dyan sa Pangasinan. Biyernes na mga kapatid! Kala mo may weekend! Kaya naman ho, eto, piyesta na ang feels natin ngayong araw. Sabay sa pag-arangkada po ng tag-init, talaga namang napakainit. Talaga! Tuloy-tuloy na rin po ang fiesta season sa ating bansa. Ito, ang mga panahong ito ay talaga namang hanggang sa susunod na buwan, kaliwat kanan na ang mga pagdiriwang sa iba't ibang mga bayan. Yes, sinabi mo pa, Mama Dems, at alam niyo po, ang isa sa pinakamasayang bahagi namang ito, ang pakikiisa ng ating mga kabataan. Tulad na lang ng mga maagang nagpasiklad ng kanilang galing ngayon dito sa studio. O, di ba? O, para sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan ngayon at sa lahat na nandito sa studio, palakpakan naman na may kasamang hiyawan at tama. Kung bigay na bigay ang ating mga bisitang ano, dapat ganun din tayo, di ba? Special shout out sa mga may piyesta ngayon, isang masayang araw ng Biyernes sa inyo. Happy Friday! Piyesta ba kamo? Ayan, di ba? Meron tayong kapistahan sa Kapis. Merong Alinaw Festival sa saan? Sa Malinaw, Albay. Mananap Festival sa Camarines Norte. Sakayan Festival dun sa taas sa Isabela City, sa Basilan. At syempre, may Bangus Festival sa Dagupan, Pangasinan. Naku, ilan lang yan sa halos. Hulaan ninyo kung ilang festivals meron tayo sa ating buong bansa. Ilan, Mami? Nako, 42. Wow! 42,000! Ngayon, ang dami, ano? At yan, kapag meron nga mga fiesta, syempre, may sayawan, di ba, Jess? Naman. Di ba, Jess? Di naman. Naman. Yan, ang mga kabataan ng West Bicutan National High School. Nandito sila. Yes! Tawagan po natin ang kanilang leader, si Aaron John Lachauna. Lachauna? Come on John. po! Yeah, Halika let's po go. kayo. Yes, Aaron John. Yes po! Wow! Good morning! Hello! Aaron ba ang tawag namin si John? Aaron. Aaron! Hi! Yes! Western Bicutan National High School, ma'am. Ma'am, magpakilala po. Si Ma'am. Josephine Oliveros po. Ma'am Josephine and Sir Josephine. Aaron. Good morning. Yes! Ma'am Jo, please introduce us properly sa inyong grupo. Okay, so magandang umaga po mga kapatid. Ang kasama po namin ay ang Grade 9 Platinum ng Western Bicutan National High School. Wow! Grade 9 Platinum. Grade 9. So mga ano kayo, mga 14? Yes. Wow! Nako! Nakakatuwa. Oo, pero parang hindi na lumalayo kay Ate Maui, di ba? Wow, thank you naman. Kay Tita Maui. Tita. Ano ba, Lolo Jess? Manahimik ka dyan. Tita Maui. Ako naman, nakalimutan ko na kasi hindi na ako nakarelate. Nung sinabi 14, nakalimutan ko na yung panahon na yun. Ma'am, sir, gusto ko lang malaman, no? Kasi syempre, yung grupo ninyo, napakalaki nila. Ito na ba sila lahat? Or meron pa bang nadadagdag, nababawas na hindi nakarating today? Actually, ang bawat isang klase po ay nasa 50 plus. Oo. So sila po ay 28 dancers, so performers. Oh, half lang So ng kasi klase. yung iba hindi po nakarating. That's right. Tell us more about your group. Saan kayo nagsasayaw? Is it just for the school? Do you compete as well? Actually, hindi po kami nakikipag-compete dahil wala naman pong Ng dance competition sa dance high school? competitions. Ngayon, sila po tinuturuan. So, every quarter kasi may iba't ibang subject na ngayon, kasama siya sa aming curriculum. Ayun. Oo, so every third quarter, ang tinuturo talaga ay festival dance. Wow, amazing. Kasama sa curriculum yun? Yes. Meron Wow. po silang po. culminating activities at the end of the... Parang pinaka-recital nila. Pero kanina, Aaron, ano yung mga sayaw, mga traditional dance, mga fiesta dance na ginawa nila kanina? Ano yun? Pintados. Pintado. Pintados is from? I think it was originated in Tacloban, but syempre, hindi lang naman doon sineselebrate. Meron din sa iba't ibang Visayas Islands. Yes, that's right. Or region. Kukuha ko ng yung mga nahihiya. Mga dito. estudyante natin dito. Ay, gusto natin ipakita yung kung paano sila. So, nanonood ang mga classmates. Hindi, ano name mo?
paano kayo nag-prepare talaga para sa inyong Mami, parang may performance? himatay sa Ay, Hindi pa yan natin. bukod sa init. Bukod sa init, ha? Kasi mga pimples. Hindi. Ano yung itsura ni Kasi, Sir Aaron, di ba talagang kinarir, kumbaga? Mami, meron din sa legs. Oo nga, yan, side oh. view, ayan. Quarter turn to the left. Ito, No, dito, yeah. Oh, di ba? Ipakita mo yung, nagpatato. Ayan. Sila. Oo, so ito, sila mismo, yung mga estudyante mismo ang gumawa. Yes po, ang aga po nilang gumising para mag-prepare. So Thank bago you. po kami pumunta dito, nag-paint na po sila ng sila-sila lang po. Actually po, yung nakita po nating routine, sa kanila po galing yon. So, itinuturo lang po ng teachers kung ano ba yung pintados, tapos sila na lahat gagawa ng routine nila, magmi-mix ng music nila, tapos sila na rin magko-choreo at magpipinta para sa culminating activity na ginaganap namin every quarter sa school. Nakikita natin yung video, no? Yung kanilang ginagawa sa school. Ang saya na miss ko yung school namin. Ma'am, nakita ko po, no, grabe din yung closeness, tingin ko, ng mga bata sa inyo. Kasi nung ini-introduce kayo, Sir Aaron, talagang hiyawan silang lahat, di ba? Kasi po ako po yung ESP teacher nila. Kaya! Pero sir, ang tanong ko, kitang-kita ko po na ang linis po ng galaw nila, no? How often do they practice? Or do you practice with them? They practice after the class. Okay. But yung performance po nila earlier, yesterday lang po. Wow! Yan na po. Oh my God! Nung nag-message po sa akin si Miss Kat, yun po, hindi na po ako nag-hesitate po na ito na po yung papadala namin. Then I went to their classroom. Sabi ko, okay, may ano tayo, may ganap? May ganap tayo sa TV5. So, happy naman po sila. And then, we practice siguro at around 5 o'clock. Right? Nang hapon. Opo, ng Confirm, hapon. sir, sabi ni Venice, hindi kayo natulog. Hindi daw natulog. Dumiretso na dito. Natulog yan, pero ang galing. Ito na yung portion na hinihintay ni Jester. Alam na yan. Kapagpasikat siya ng... Ako talaga. Oo. Di ba kagabi Ako pa lang, talaga. Jess, excited ka na? Oo. Okay. Okay, magturo po Ay. tayo. Sino po? Sige lang po. Yung magtuturo. Anong name mo? Anong name mo? Anong name? Anong name nila? Ano pang name niyo? I'm Crizel S. Minor po. Okay. Jaira Gabriel B. Benedicto po. Grizel. Athena Cassandra Francisco. So, ito naman sa inyo si Kuya Justin. Dito mabigat doon. Game. Okay. Go. Ano Okay, ano muna ituturo niyo today, this morning? First po is yung part ng girls, which is yung Perfect. pag-sway ng katawan. Kaya natin yan, ma'am. So first, Yung swing. yung Paano kamay yung swing? po, nakaganito. Yan. Then yung Game. right foot po nandito. And 1, 2, 1, 2. Galing. Yan. Then, pagpapalit naman po, lilipat po yung kamay dito. And 1, 2, 3. For men. For men. Ay, wala na tayong time. Para sa lalaki, wala nang Para sa time. lalaki. For the girls, for the Pag girls. sa lalaki na. Pag lalaki. Sinong representative natin? Ay, wala. Nahiya sila. Halika na. Halika na. Sino may gusto? Para sa lalaki daw, para sa lalaki. Kanina, okay. Saka siya. Ako na. Ano pangalan mo? Hahawak. Ako na James, hahawak. ayaw kong napapagod ka. Ako na. Gumalaw ka. Anong pangalan? Anong pangalan? Introduce yourselves. Ron Earl A. Longasa po. Aljonar Naval po. Buong pangalan. Medyo bulag. Okay. Okay. Okay, paano yung panlalaki? Paano? Yung pinakamadali na lang kasi hirap yung anak ko dito. Spear. Tapos. Oy, astig, astig. Ganun lang. Pahiram nung, kuya, pahiram nung spear doon. Kuya, pahiram nung spear doon. Para hindi na kailangan mag-pretend si Jess at si dalawa, si Justin din. Ay, Mami, kahit kailangan pa rin mag-pretend ni Jess. Kailangan pa rin po niyang mag-pretend. Grabe Okay, siya. Okay, spear. Okay, may spear. game. Tapos? Pag ako tinamaan niya. Ay, ayun! Ben! Lower! Go, Jess! Squat na, squat. Yun! Dapat baliktad. Ganito. Hindi, tama. Tama? Ano ka ba yan? Doon nga yung Ito pala yung dulo. Ay, yung dulo ba? Parang fishing yan, no? Fishing. Tapos. Tapos?
Baliktad, Jess! So, Si Jess, parang nagduduel wala sila. kalaro ng bata. Dali. Marunong mag-ganon. Baka kailangan ng Music music. daw. Okay. Sabay-sabay na daw. Kailangan ng music. Sabay-sabay na, pati Turuan girls. sila. Ayun, dun ka. Para gagayahin ka ni Jess. Tara. Pati yung babae daw, pati yung Go! girls. Ayan. Sige kayo, gagayahin kayo. Sige, go! Kayong dalawa. Ayan, yung may ano, yung may ganon. Yan. Wala ka. Wala. Bali yung kamay ko. Kahit may music, hindi pa rin naitama. Ang importante, tinry Pwede mo, na, Jess. pwede na. Thank you, Pwede Kate. na. Salamat, Pam. Thank you, Ma'am Jo, Sir Aaron. Nakakatuwa. Ang galing-galing ng mga batang to. Ma'am, imbitahin niyo po baka meron kayong gustong panawagan o i-promote. Okay, so thank you po, and I would like to take this opportunity po to give thanks to our very supportive school head, Dr. Rhea Milana Cruz. Dr. Rhea, To shout out. our MAPI teachers, to the advisor of these performers, Ma'am Maricel Castro, and to all the department heads, to all the teachers, faculty and staff of Western Bicutan National High School, the parents, and then the students. And the Taguig and Pateros Division po, headed by Schools Division Superintendent Dr. Alejandro G. Ibanez. Yan, it takes a village kasi. Lahat yan. Lahat yan. Maraming salamat. Again, ramdam na Gusto ko ramdam. din, Enjoy nila yung ginagawa nila. Yes, ma'am. Go. Gusto ko din pong pasalamatan, syempre, ang kanilang teacher, si Mrs. Aiza. Alright, thank you very much again, West Bicutan National High School. Ayan mga kapatid, maki-induct na this Friday morning. Tara't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Everyday, lalo na ngayong Friday, dapat laging yay na yay ang feels. Ang bawat gising po, keep celebrating it, kapatid. Ako po si Dimples Romana. Pak na pak, dapat ang saya. Isabay na rin dyan ang bonggang mga inspirasyon and lots of motivation. Ako naman po, si Maui David. Sa mga inaantok pa, bangon na mga kapatid at samahan ng inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At siyempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Hey! Tuloy na natin yung piyestahan. Justin, pag piyesta, kailangan may handaan. Oo, piyestahan. Piyestahan baka mo. Sabayan natin ang pista ng dagupan. Dahil mamaya, iba't ibang mga bangus din ang ating titikman sa kitang-kita. Sa usapang kalusugan naman po, nakangati ba kayo? Namumula at nagmumuta? Naku, baka sore eyes na yan. Paano ba yan maiiwasan? Abangan sa sabi ni Doc. At sa ibang issue naman, paano kung ang iyong gamit na isinangla, ibinenta na pala? Sino ang may pananagutan? Alamin natin ang sagot sa kasong yan sa Legal Bato. Ang ating kagwapuhan at kagandahang taglay. Laging may kulay na babagay. Mamaya, ituturo naman ang trending na color analysis. Kung ano yan, abangan. Narito ang mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Maguindanao del Sur isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Pinsala sa agrikultura, lagpas 300 milyong piso na. Ito pa dahil sa init work from home setup. Isinusulong na ibalik sa gitna ng matinding init. Exclusive! Lalaki patay matapos pagbabarilin sa Maynila. At sa showbiz, P-pop girl groups na BINI at G22 nagpasiklab sa Chinese TV program na Show It All. Sa lahat naman po ng ating mga kapatid, ilabas na mga pampiesta, mga ngiti. Sumali na po sa aming Kagumokha ko selfie contest ang mechanics po. Simpleng-simple lang. Una, ituloy-tuloy lang panonood dito po sa amin sa Good Morning Kapatid. Tsaka naman mag-selfie while watching. Ang mga larawan po ninyo, i-private message lamang sa aming official Facebook page sa Good Morning Kapatid. Ang pinakapampiesta ngiti, magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumokha. Go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid!
Good morning mga kapatid. Ito, panakot sa atin noon ng mga nakatatanda na huwag makipagtitigan sa taong may sore eyes kasi baka raw mahawa tayo. Pero wala pong pag-aaral na sumusuporta dyan. Ang totoong mga dahilan kung bakit nagkaka-sore eyes, isa-isahin natin sa Sabi ni Doc. May tuyo at namumulang mga mata na parang nanlilisik. Huwag muna maging judgmental, baka sore eyes yan na naglipa na ngayong tag-init. Isang nakakahawang kondisyon ang sore eyes o tinatawag din nating conjunctivitis. Maaring seryoso o pwede namang simple lamang ang dahilan nito at ang lunas para dito. Apektado po nito ang isa o pareho nating mga mata. Nagdudulot ito ng mainit, ng makati at ng mahapdi o tila pagod na pakiramdam sa ating mga mata. Dulot ng virus o ng bakteryang conjunctivitis, nakukuha ito sa pagkukusot ng mata matapos humawak ng kontaminadong bagay o ng kontaminadong tao. Matatandaan na isa rin po ang sore eyes sa mga sintomas ng COVID-19 at pati na rin ng sinusitis. Karaniwang may kasabay itong ibang sintomas gaya ng sakit ng ulo at pati na rin ng sipon. Tanging pagpapacheck up lamang po ang pamamaraan para makumpirma ito. Maaari ding dulot ito ng environmental factors gaya ng alikabok o ng allergens gaya ng balahibo ng hayop. Pwede ring mauwi sa sore eyes ang panunuyo ng mga mata dahil sa matinding init ng panahon. Posible ding sintomas ito ng mas seryosong karamdaman sa ating mga mata kaya mahalaga ang pagpapatingin sa mga espesyalista. Marami po maraan para makaiwas sa sore eyes mga kapatid. Una na rito ang proper hygiene gaya ng regular na paghuhugas ng mga kamay. Wala rin pong pag-aaral ang nagpapatunay na nagdudulot ng sore eyes ang pakikipagtitigan sa mga taong mayroon ito. Ingat lamang po sa paghawak ng mga bagay na nahawakan ng mga taong mayroong sore eyes, baka doon po kayo mahawa. Kung may discomfort sa mata, pwedeng gumamit ng inirecommendang eye drops mula sa inyong doktor. Huwag magsa-self-medicate. Pwede rin pong mag-lead hygiene gamit ang malinis na maligamgam na tubig para humupa ang iritasyon. Pwede rin po itong ma-encounter ng mga mahilig sa contact lenses at eyelash extensions kaya ingat-ingat po sa paggamit ng mga ito. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor kung sobra na ang sakit na nararamdaman o di naman kaya ay may pagdurugo, may pamamaga o may kawalan ng paningin. Para sa mga usapin pa tungkol sa eye health, mag-ask Doc Dex na sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Kayo, na-experience yun na bang nagka-sore eyes kayo? Yes, oo. Parang lahat naman tayo, no? Talagang parang pagdadaanan mo talaga muna, no? Nalala ko pa sa school dati, nagsusot pa ng shades. Excuse yun, di ba? Pwede yun, Pwede ba yun? Talaga? Kasi diba sabi nila yung bawal nga pagtitigaan yun yung paniniwala kasi dati. Hawaan kita. Kaya mag-shades ako para hindi ka mahawakan. Oo, but apparently, it's just a myth. Wala yun. Paano pag tumapad ka sa electric fan tapos nandun sa likod? Parang ano ba yun? Lumipad yung mga eye fluids. Ay naku, ito na nga. Pero Makati yan, no? Siyempre. Tsaka nagluluha yan. Nagmumuta, tapos hindi mo mabuksan. Lalo na pinakamahirap yung bagong gising ka. Gising. Yung hindi mabubukas yung mata mo, di ba? Baka glinulang din ang kapatid mo yun. Pwede rin, hindi mo sure. Pero ito muna yung mga kapatid natin. May instant pampabuenas tayo this Friday sa mga pinadala sa atin ng mga happy selfies sa ating Facebook page. Wow! Nagulat ako doon. Wala na. Grabe yung level up talaga, ha? Palaban ang ating mga good morning kapatid this morning. Good morning. Grabe, nakapag-prepare. Okay, ha? Wow, naman ako. Kasi dinala nga naman natin sa kanila yung piyesta. Hindi sila nainitan. Nanood sila ng saya. I love it. At saka very celebratory talaga ang spirit ng mga Pinoy. Kaya naman po, keep sending lang po those happy selfies, mga kapatid, with location na rin. Baka kayo ang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. This time, kay Justin po tayo. Ay, ito, abangan mamaya. Paano ba nakakatulong ang pagpili ng tamang kulay, lalo na sa ating mga suot, para mas ibida ang ating best picture? Tuturo yan sa atin ng color analysis. At sa legal ba to, issue sa pagbebenta ng sinangla? Pag-uusapan natin mamaya. At sa kitang-kita naman, tampok ang katakam-takam na bangus dishes ng Mr. Dagupeño. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito, Mami Chiki and Mau.
isa sa mga staple natin pag mga Pinoy, lalo kapag pistahan, bangus. Yes. Ang tanong, ano ang paborito niyong luto ng bangus? Bangus sisig! Sisig! Bangus sisig. Ako yung ano lang, pritong bangus lang. Ako Simple rin. lang. Pero Relleno. nilalagyan ko ng kamatis. Kamatis. Tsaka patis. Sa akin, perfect pag relleno. Pwede Ayan, lang oo. actually check lahat yan. Check Diba? lahat. Oo. Sakto kasi itong nadiscover ko, hindi lang basta inihaw, meron silang 8 iba't ibang putahe ng bangus. Yan ang ibibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Kung bangus ang pag-uusapan, wala na atang dadaig pa sa bangus ng dagupan. Ang isang tubong dagupan na nakilala namin, kayang-kayang kumita ng 50,000 pesos kada buwan mula rito. Siya si Eric Montoya, ang Mr. Dagupeño. Sinimulan niya ang kanyang boneless bangus business noong 2016 gamit ang puhunang 150,000 pesos. Nagtayo siya ng take-out store kung saan binibenta ang iba't ibang luto ng bangus gaya ng relleno, cheesy bake, cordon bleu at crispy bangus sisig. Naglalaro ang presyo ng kanyang mga putahe mula 295 hanggang 360 pesos. At dahil matinik sa mga bangus lover, dumago ang negosyo ni Eric at ngayon nakapagtayo na nga ng sarili niyang restaurant. Okay, banguso kayo dyan mga kapatid at para isa-isahin ang kanilang mga inihaing putahe. Live nating makakasama si Mr. Dagupeño himself, Eric. Eric, good morning. Good morning. Kapatid, kailan ba ang fiesta ng Bangus Fiesta? Ngayon Bangus parang Festival ito na po ngayon, opo, yung pinaka kalutan, dalan, yung kung saan may parang party na Anong nag-iihaw. saktong petsa nun? It's on April 30. Ito na, malapit na. Today is Sakto. dance parade naman po today. Dinala na namin sa kanila, sa Oo, kanilang eto mga na, tahanan. eto na. ng ating Okay. bangus. So ano-ano ba itong mga 8? Nabanggit natin kanina, 8 bukod dun sa mga regular na luto ng bangus. Ano-ano ba yung Yan, inihain mo today? isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Actually po, ito ay cheesy baked bangus. Ayan. Sino gusto ng cheesy? Meron ba? May gusto? Pwede kaya namang... Lahat, ano? Yes, Oo, try di natin ba? lahat. Magkano itong cheesy baked bangus? That's 350 pesos. 300. And good for how many na yan? Good for 4 na tao na po yan. Nakakabusog po yan. May Nice. kamatis sibuyas po siya. Yan, may kamatis sibuyas. Ito po, sir. And Ito. this one is one of our best sellers po, crispy bangus sisig. Ayun, sisig. Yung kanyang skin po ay walang kaliskis, so parang chicharon siya, nakakain. Panalo yung itong cheesy bake. Hindi, ang sarap kasi nung halo ng keso doon sa pinaka-meat ng bangus. Wow. Okay. Ito naman. Maui. Grabe ito, kakaiba. Napaka-unique nito. Tingnan nyo naman po, Sir Eric. Kwento po That natin. one's Ano ba ito? bangus kare-kare po. Look at that. Akala ko I've seen it all. I know. First time ko nakarinig ng bangus kari-kari. Mabenta yung bangus kare-kare. Opo, mabenta po siya doon sa Dagupan. Meron kaming House of Bangus restaurant in Dagupan. Ayan, mabenta po yung bangus Magkano yan? kare-kare. Nasa 450 po doon. Kasama na ba yung bagoong? Iwalay pa. Kasama po Wala yung ma. bago. Perfect. Okay, at ito daanan din natin. May cordon bleu pero mikit bangus. Ito po ay bangus cordon bleu. There you Usually go. chicken po siya. At saka ito, of This course. one is inihaw na classic, yung may kamatis sibuyas, which is our bestseller dun sa mga takeout stores namin. Naniniwala ako. Kasi kung minsan yun din ang hinahanap ko. Diba, Yung Ma'am? classic, Classic. inihaw lang. Tapos ikaw na magluluto kung may gusto kang bago. Ito naman po ay bangus inasal. Inihaw din pero inasal ang flavor. Yun, perfect. Unique na naman po, Sir Eric. Ito po. This one's gata. So may gata sauce po siya. Okay, at itong dalawa This dito. one is inihaw na boneless bangus with spicy mayo. May sriracha siya. Sriracha mayo. Pero alam niyo, wag tayong selfish dito. Oo naman. Makikishare tayo. Sige na, pagbigyan na natin. Tawagin na naman natin. nakabang si Mama Dims dyan. I love bangus! Oh my God! Bangus with rice, di ba? Meron Meron try. Kare-kare? Good, Mama. Di ba? Ang dami na natin. Yes, bangus kare-kare. Ano Ang gusto ko nito, Eric, nabigyan mo sila yung mga ating mga manonood ng mga idea kung paano nila pwedeng i-prepare din sa kanilang mga tahanan ang kanilang bangus. At saka alam niyo, Sir Eric, natutuwa ako sa story niyo kasi syempre, hindi naman talaga kayo yung tipong nag-start agad with the
restaurant di ba? Yes, ma'am. So, mas sweet yung parang pagkakaroon nyo ng restaurant, mas masarap sa pakiramdam. Because you really started from takeout store, single takeout store. After we got married ng wife ko, I'm from Pangasinan. When I married my wife, we settled in Antipolo. That's where we put up our first store and our commissary. So our dagupan, our bangus is being processed and deboned in dagupan, and we keep it in a cold storage sa Antipolo. Alam mo, kadalasan pag bangus, naalala ko yung struggle ko dito nung bata ako. Yung tinik. Oo, yun ang problema ko. Ano bang tamang strategy, Eric, kapag kakain ka ng bangus? Kalimbawang hindi pa boneless. Ay, mag-iingat lang talaga po siya na talagang pipilian mo para hindi ka matinik. Pero yung lahat ng bangus namin kasi deboned na po siya. Yun ang maganda doon. Walang problema. Kahit bata po, gustong-gusto nila. Tama. Ito naman ang tanong ko, sir. Ano bang meron sa tubig ng dagupan sa Pangasinan at nandun lahat ng bangus? Nang masasarap na bangus. It has something to do with the environment po. Kasi yung tubig na kinakalakihan nila ay mixture po ng river na yung tubig at saka yung sea, yung salt water. So yun daw yung nagiging difference niya, bakit masarap at malinamnam. Anong lasa, Mama Dims? Pasok! Alin ang lumalamang dyan? Mga yung sisig masarap. Pero ako kasi talaga, mahilig ako sa bangus, sir. Talagang I can eat this every meal. Ito, Eric, paano ba kayo makukontak? Ilang branches na ba lahat ang meron? We were able to put up since 2016, 78 branches. Wow! Panalo! Nagsimula sa isang take-out store. Opo. Okay. Shoutout kay Mrs. Shoutout kay Cathy, my partner sa business, and of course, may bossing sa wife ko po. Kasama ko siya. Naging matagumpay ang negosyo. Okay, imbitahan natin mga kapatid natin paano kayo makukontak. Okay, you can check out po our page, Mr. Dagupeño Bangus sa Facebook, and we also have our House of Bangus by Mr. Dagupeño Facebook page. That one is located in Dagupan po. So if you're going to Manawag or you're going somewhere, Alaminos, ganyan, pwede kayong dumaan doon po sa House of Bangus sa Dagupan. We also have our website po, which is dagupanbangusph.com. Alright, thank you very much again, Eric ng Mr. Dagupeño. Ito, kaunting paalala po muna tayo. El di mio amor, para contigo, no hay con quien puede compara. Y yo si John Yap, un merchandiser. Y yo también si Michelle Ken Yap, un homemaker de Zamboanga City. Elementary pa lang kami, bilibiyay ko nele, papi love o first love daw abla sila, na di mio corazon, espesyal gayot ele. His love for me was put on test kundi kada alanganin el posibilidad na hindi ako nele pwede dali anak. But I know that God will always be with us. Junto na reso, asigura kami na mas man-improve yaon mga korpo through healthy lifestyle, pati proper diet. Siyempre, junto tamen tatoma MX3 capsule. El MX3 capsule, tiene alpha, beta y gamma nutrients. Plant-based por eso L. Por eso, pronto L man-absorb na korpo. Por eso, believe kami na MX3. Dali na ko. God can really do miracles. Kayan bless la ka namon un anak. Si Elijah, el diamond greatest blessing. Yay! If we believe, trust, and declare, we can have an answered prayer. Igual na MX3, un answered prayer para ka namon. Okay, ito naman po sa Legal Bato, alamin ang sinasabi ng batas tungkol sa pagbibenta ng sinangla. Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Good morning kapatid. Usapang sangla po tayo. Papaano kung tutubusin mo na ang iyong alahas na isinangla pero naibenta na pala? Yan ang isyung tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Punta ako rito para tubusin yung sinangla kong kwintas. Nabenta ko na yung necklace mo nung hindi ka nakapagbayad. Attorney, binenta ang isinangla kong kwintas nung hindi ko mabayaran. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 14 ng PD 114 o yung Pawn Shop Regulation Act, kung hindi makabayad ang nagsangla, kailangan siyang bigyan ng palugit na 90 days. At kung hindi pa din makakabayad ang nagsangla, maaari nang isubasta o i-public auction ang bagay na isinangla. Subalit, kailangang bigyan ng notice o pabatid ang nagsangla upang maipaalam sa kanya ang petsa, oras at lugar kung kailan gagawin ang subasta o public auction para pwede pa rin siyang makasali dito. Ang mga nagpautang at ibinenta agad ang bagay na isinangla at hindi sumunod sa patakarang ito ay maaaring makasuhan ng paglabag sa PD 114 at maaaring maparusahan ng pagkakulong ng 1 buwan hanggang 1 taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, paano naman po kung ikaw ang nagpapautang kapalit ng sinanlang gamit? Ano ang pwedeng proteksyon mo sa mga nagmamatigas na ayaw magbayad ng utang? Sa mga nagpapautang naman, ang inyong proteksyon ay ang collateral o ang sangla. Maaari niyong ibenta sa pamamagitan ng subasta o public auction ang mga bagay na isinangla kung hindi talaga makakabayad ang may utang. Subalit, kailangang sundin ang panuntunan sa ilalim ng Section 14 ng PD 114 kung saan ang nagsangla ay kailangang bigyan muna ng palugit ng 90 days upang matubos ang kanyang isinangla. Kung hindi pa rin makakabayad ang nagsangla, maaari mo nang isubasta o i-public auction ang bagay na isinangla. Pero kailangan pa rin bigyan ng notice o pabatid ang nagsangla upang maipaalam sa kanya ang petsa, oras at lugar ng subasta o public auction para pwede pa rin siyang makasali dito. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Atty. Buko. Sa aming pong pagbabalik, ituturo namin ang mga benepisyo ng pagpili ng tamang kulay para mas ma-flex pa ang ating mga ganda. Kasama syempre ang color analysis, ang trending certified color analyst na si Enzo Villacorta. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. OOTD kahit tag-init. Naku, worry no more. Dahil hindi mo lang ma-achieve ang perfect style and color. Lalabas din ang natural na ganda. At kung namamroblema po kayo sa kulay ng damit, makeup at perfect accessories para sa inyo, may solusyon tayo dyan. Ito ang tinatawag nilang color analysis. Aba, trending ito para magbigay ng ilang tips. Kasama natin live na live sa studio ang trending certified color analyst na si Enzo Villacorta. Hello, good morning kapatid. Hello, Enzo. And of course, si Sean is here. Welcome back. Okay, Enzo, can you explain mo muna sa atin, para sa mga kapatid natin, ano ba yung color analysis at para saan siya? Okay, so color analysis, it's a process of finding your best color. So, pwede siya sa damit, sa makeup, accessories, even... Yes, hair color also, of course. Yes. Okay. Yeah. How does it work? Kunwari, pumasok tayo, tapos kunwari, Sean, nandito siya. What's the first step you So ever the do? first thing that I do is I do a skin tone assessment. Okay. So I use this device. So Yun, may this device. one, I scan the skin of my client and then everything that comes out here are numbers. So I'm Okay. calculating the amount of redness and yellowness in your skin. Okay, can we try? Yeah, of course. Okay. Wow, ang galing. So, ganito siya. I'll put it here on his face. Like that. Hindi po. Yun agad yung tanong Like ni that? Mami, masakit.
Yes. And everything that comes out, numbers siya. So may formula siya. But that comes from me naman. Okay. Yeah. Inaral mo sa Korea. Sa yes. Korea niya. So, magmamath pa ako dito. But right now, what comes out is that mas warm-toned ang ating model. for today. Okay. Yeah. So, ngayon na alam mo yung kung ano yung tone niya or yung category ng tone niya, mas nag-narrow down ba yung choices na ilalagay mo for him to choose from? Yeah, a little bit. A lot of people think actually na it solely depends on your skin tone. So they think na kung moreno ka, mas deep colors ang mas bagay for you. Kung mas maputi ka, they think more on the pastels. But that's not always true. That's not always the case. Yeah, Ano pa yung ibang considerations? The other factors would be your undertone, your the bone structure, and also the texture of your skin. Oh, pati pala shape ng face. Okay. Yes, yes. So, paano? Kunwari siya, medyo warmer yung color niya. Ano usually yung colors na pwede pag warmer ang kulay? So, yun, as I mentioned, even though he's warm undertoned, it doesn't mean that all his colors will be warm as well. Hindi siya one size fits all. Okay. Sige, So, paano natin yung pagpili ng kulay? So, for example, these colors right now, very light, more on the pastel side, it's not saturated. So, I want you to look at his face, okay? So, look at the texture of his skin. No pressure, Sean. So, if you look at him right now, medyo maputla pa siya, kind of dull yung colors on him. But when we add a little more vibrance to it, there, his skin starts to glow. Yeah. So his skin glows a little bit more, but my problem with these colors naman, they're a bit too bright. They take away attention from his face, and we don't want that, diba? So we know that saturated colors work well na on him. So what we do is we make it deeper. So there, Parang jewel tone. Yeah, something like that. So we can see that these colors, wala pa siyang contour, wala siyang makeup. Parang naka-makeup na siya right now. Nagkaroon ng mga chisel and shadow Yes. And then, after that, after finding the best colors for fashion, I actually also do makeup colors. So, to give you an example here, these two are warm palettes, okay? So we know na warm looks good on him, right? But then, this one is a little bit better for him. Why? Because it blends in a lot better with his face. This one is a bit too bright. Nag-iiba nga. Yeah. So we want a natural, glowing type of look for him. Ganon. Parang no makeup look. Yes, ganon. And so, ang question ko, kasi service tong pinaprovide mo, sino ba yung mga pwedeng pumunta sa'yo at may kailangan ng ganito? You know, at first I thought na maybe artists lang. But then, all my clients, it's a range from medical practitioners, lawyers, just anyone, students even. So it doesn't matter what you do. It's just if you simply want to look better or have better sense of fashion, you know, all of those. Alam mo, agree ako dun, Enzo, kasi minsan nga, no, tayo bilang tao, mapapansin mo, pag may certain kang kulay na sinuot, parang, ay, ang fresh ko dito. Pero kahit yung itsura mong yon, mag-iba ka ng kulay ng damit, biglang nag-iiba yung dating, Mama Dibs, try mo kaya. Sige. Gusto ko yung mga ganyan eh. Let's go, Mama Dibs. Kasi bilang touch the color today yung outfit. Baka hindi na niya kailangan maglagay, Enzo. Sabihin mo na lang kung bagay ba yung today ko. Natawa ng kulay, nandyan na. Ayan, start mo na sa Okay. Yeah, so we'll parang start with barbero, no? Parang lalagyan ng bangs? Do you want? Yes. Straight. Pero kami ng bangs ni Enzo. Sige, Enzo. Okay. So here, so these are spring colors right now. And so normally, of course, we would do this process without makeup, okay? So we can see your skin a little bit better. Huwag kang mag-alala. Wala, lagi yan. Yes. To be fair kay Mama Dips. Very glowing na siya, okay? So right now, here we have 1 and 2. Yon, okay? So actually right now what I would recommend are the lighter colors because we see that your cheeks are already more on the pink side. So may natural blush ka na. So this one might make you a little bit too red naman. Too pink. So mas muted yung colors. More on the muted, more pastel. Yeah, like that. Would you say that power colors also are associated to the kind of colors that you present yourself? For example, di ba, pag kunwari, corporate lady ako, gusto ko na mas powerful yung look ko. Dapat ba mas solid or pastels are also okay? Pastels are okay. You know, a lot of people think color analysis, it's about restricting yourself on what you should and shouldn't wear. No, color is really meant for us to play with talaga. So, whatever you feel confident in, yun yun. Yes. Sa makeup, Ens, kasi hindi ako masyadong ma-makeup talaga. Pero, can you tell me kung ano yung bagay sa akin?
Yeah, so we can try that out right now, okay? Sige. So, for example... Kasi si Mama Chiki after. Magmamath, no naman. So, maybe for the makeup colors right now, okay? So, right now here we have... Yeah, so this is winter right here, and this is autumn over here. Maybe for the winter, I wouldn't recommend as much. Why? Because when we are looking at you face to face, our eyes are a bit too distracted with the colors. Here naman, this one might blend in a little bit better with you. More so, I would recommend something just a little bit lighter. Ay, oo. Parang bloomy. Yeah. Very fresh. Dahil dyan, eto, akala Mama Chiki. Ito ang tanong ko, Enzo. Paano kung gusto mo mag-mix ng colors? Diba sometimes you want to wear, magpa-color blocking tayo. Kaya yung mga ganyan, magsusuot tayo ng iba-ibang kulay ng mga ano. Habang uupo ka, ikaw, sige. Si Mama Chiki kasi gusto niya. Okay, sige. Habang pinaprep mo si Justin. Enzo, I have a few questions kasi we know that you studied in Korea for the color analysis, no? Can you tell us more about your experience there? At ito bang mga materials that you have now, galing bang Korea pa to? So, my equipment right now, it's a mix of from Korea and also from the US. Some are locally sourced. Based on my experience naman for studying in Korea, at first, very intimidated ako. Because they were very strict with their process. You can tell how protective Gaano katagal ang proseso? It depends on the student also. I was there for a little over a month to take exams also. Yeah. Pero ano yun, every day? Yes, almost every day. Yes, there were exams also. Yeah. So it's a real... Okay, let's try it with Justin. Okay. Try na kayo dyan habang kami ni Sean dito. May concentration. So, gusto ko yung mga kulay naman yan. Gusto ko yung mga hawak eh. May iba naman. Okay, so this one would be for accessory colors. Okay. Yeah, so this could be for your watch or ganyan. Maybe your necklaces, earrings. For me, my favorite, glasses. So right now, what we're looking at here, we have a silver and we have a gold. Okay, for the gold, what we're seeing is that it makes him look a little bit too orange here, okay? So I would recommend the silver, something a little more subtle there, and it also highlights the vibrant parts of his skin a little more. Wow, silver, sakto may silver. Tama yun. So you know your colors na. So balik tayo dun sa isang question, what if you want to mix colors? So if you want to mix colors, I would honestly recommend that. Whatever you want to do with colors, go. But then for me, what I would tell my clients usually, I would mix it with achromatic colors, meaning the whites, the blacks. Achromatic, yung white. Yeah. Do you want to see also? Yes, sure. So magmi-mix ka base dun sa mga identify mo na nabagay sa'yo. Mix mo sa black and white. Sige, try natin. Yeah. Okay, so who wants to try naman? Go, Mami Chiki. Real quick, let's try the Mami Chiki. Okay, habang sinusubukan natin yan kay Mami Chiki, Enzo, imbitahan mo yung mga kapatid natin paano ka ba nila makukontak kung gusto nilang magpa-color analysis. Okay, if you're interested, you can follow me on Instagram at Enzo Villacorta. Thank you so much. Maraming salamat, Enzo Villacorta. Sige lang, gawin natin yan. Thank you. Yan. Okay, so here. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Congratulations, Carmen Acoba Pineda. Hintayin lamang po mensahe ng ating staff para po mag-claim ang inyong load. Congrats! And that is it para sa ating Fiesta Feels Friday. Isang makabulang umagang nahitid namin sa inyo mga tahanan. At eto na, happy birthday sa ating kitang-kita segment producer at ang aming Miss Mexico. Asan yung picture ng Miss Mexico? Martina Torres! Happy birthday! Kita-kits po tayo sa Monday at batiin ko na rin po my son, my baby boy, si Mason. Happy birthday! Mahal na mahal kita, anak ko. See you later, my baby. Happy birthday, Mace! Happy birthday! Okay mga kapatid, enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Happy birthday rin pala! Yun, kay Mason! Happy birthday, Mason! Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga.